Lesson contents, bago tayo maghanap ng ma-execute na trade. Una, syempre, kailangan natin maintindihan kung ano ba yung lots, leverage, yung margin, at kung paano natin i-combine yung tatlo na yan para kumita ng pera sa market. Magbibigay lang ako ng simpleng examples para lalo nyo maintindihan at kung paano nagwo-work yung tatlo na yan. Kasi masusurprise kayo na sa milyong-milyong tao na nagtra-trade sa market na may leverage, hindi alam ng karamihan o wala silang idea kung paano siya gumagana. So currencies are traded in specific amounts called lots, which represents the units of base currency. Okay, ngayon, yung karamihan sa mga broker nagpapakita ng quantity sa lots, while sa ilang mga broker ngayon ay nagpapakita ng quantity in actual currency units. So kailangan mo munang i-check at maging familiar ka sa mga broker na gagamitin mo. Okay, so ngayon ang one whole lot ay tinatawag na standard lot at equal siya sa 100,000 units. Ang mini lot naman ay 0.1 lots at equals sa 10,000 units. And therefore, a micro lot is 0.01 lots at equals sa 1,000 units. Okay, ngayon, ang standard lot represents $10 per pip kung magtra-trade ka ng euro-dollar as a base currency. So kung pumasok ka ng euro-dollar position na may one lot position size, this means na every pip na nagmo-move sa favor mo, kikita ka ng $10. So kung ang target mo ay 10 pips, edi may $100 kang kikitain. Pero kung nag-move naman against sa trade mo, matatalo ka ng $10 per pip. Yung mini lot naman represents as $1 per pip kung gagamit ka ulit ng euro-dollar. Then ang micro lot naman magre-represent as a cents per pip. Ngayon, kung gusto mo bumili ng $100,000 kasama ang US dollar, you would buy one lot of euro-dollar. Pero yung iba sa inyo siguro nagtataka kung paano yung mga small trader na katulad natin na may posibilidad na makapag-trade sa ganung kalaking halaga ng pera. Well, let me introduce you to a powerful mundo ng leverage at margin trading. Leverage is the means of gaining exposure to large amounts of currency without having to pay the full value of your trade up front. Instead, you just put down a small deposit with your broker known as margin. So margin ginagamit yung term na yan para ma-describe yung initial deposit that you put down para ma-open at ma-maintain yung leverage position. Sa madaling salita, ang margin trading, yun yung hinihiram mong pera sa mga broker. So basically, parehas lang sila ng way kung saan yung mga tao nagpupunta sa mga bangko. Sabihin natin na $10,000, $20,000, or kung ano man yan, and then yung bangko bibigyan sila ng malaking mortgage. Higit pa rito, ibinibigay nila sa kanila ang natitirang pera para makapunta at makabili ng property, di ba? Kapag pumunta ka at kumuha ng mortgage, iyon ang bangko na nagbibigay sa iyo ng leverage, depende sa halaga ng pera na una mong ibibigay sa kanila. Kahit ang deposito na ibibigay mo sa bangko ay halos kapareho ng margin na inilagay mo sa broker mo. At ibibigay nila sa inyo ang natitirang kapital para makontrol mo ang isang malaking position size sa market. Okay, so kung bibili ka ng one lot ng dollar mo, then bibili ka ng 100,000 na units, di ba? Ngayon, gaya ng sabi ko, napakalaking pera nun. Pero yung broker mo tutulungan ka sa paraan na pagbibigay ng leverage. So sabihin natin na meron kang 100:1 na leverage ratio. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mo lang maglagay ng 100th ng trading cost sa margin ng mga brokers para makontrol mo ang malaking position na yon. So in this case, magiging $1,000 lang yon para makontrol mo ang $100,000 na position. Ngayon, kapag sinara mo ang leverage position katulad nito, yung profit mo or yung talo mo ay naka-based sa full size ng trade sa halip na maliit lang na halaga ng margin na nilagay mo. Ngayon, bagamat pinalalaki nito yung kita mo, syempre maaari din itong magdala ng malaking risk at mas malaking pagkaubos ng pera mo. Kaya ang paggamit ng leverage trading ay mahalaga na matutunan nyo kung paano natin i-manage yung risk natin. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong isang module na nakafocus lamang sa risk management natin. Kapag alam mo kung paano gumamit ng tamang risk management, ang leverage ay magiging isang effective tool para mapataas ang efficiency ng capital natin. Hindi katulad ng mga uneducated traders, mabilis sila maubusan ng kapital dahil wala silang risk management. Okay, so leverage gives you large buying power with just a fraction of your capital.
Magbigay lang tayo ng mabilisang trades examples para talagang malinaw sa inyo kung paano tayo tinutulungan ng leverage para kumita ng pera sa trading. Okay, so first trade example I, trading without leverage. Let's assume na bumili ka ng half lot. So it's our 0.5 lots euro dollar, which has a notional trade value of $50,000. Kasi tandaan, one whole lot ng euro dollar is 100 grand. Ngayon di ka gumagamit ng leverage, so yun ang kapareho ng 1:1 ratio, di ba? And yung margin nire-required ay ang amount ng pera na kailangan mong i-deposit sa broker mo para makapag-place ka ng trade, which in this case ay ang buong 50 grand cost of the value ng trade dahil wala kang anumang leverage. Tama? So sa makatotohanan, kung mag-e-enter ka ng trade, $50,000 of account balance ay ma-freeze hanggang sa mag-exit ka ng trade. Kaya sa example na to, sabihin nating mayroon kang magandang trade at kumita ka ng 300 pip, which is equates to $2,500 dahil 0.5 lots is worth $5 per pip sa euro dollar. So bale 300 pips multiplied by 5, bibigyan ka ng 1,500 profit. What if wala kang 50 exit na account? At kahit na meron ka, gusto mo ba talagang ilagay yung buong account sa isang trade lang? What if yung strategy mo nagupen kang 2 o 3 trade palagi? Then kailangan mong $1,500 sa account mo. Pero kahit nagagamitin mo yung buong funds na available sa account mo, para lang ma-open yung 3 trades na malaki ang position size, hindi yun matalinong pagtra-trade. Tandaan na trading is a marathon, not a sprint. Huwag kayong magmamadali kumita ng pera. Fortunately para sa amin, yung mga broker alam nilang hindi lahat ng trader ay nagsisimula sa malalaking trading account. Kaya ina-allow nila tayo to leverage up our positions. At yung talagang common leverage ratio is 100:1. At ang epekto nito sa trade mo is medyo significant, di ba? So let's see on this second example na may exact same trade, pero ngayon ay may 100:1 leverage tayo. So dahil tayo ay may 100:1 na leverage, imbis na gamitin natin yung buong 50 grand sa margin, kailangan mo lang maglagay ng $500 habang tayo ay nasa trade. So para makalculate natin yung margin na required, kailangan mo lang i-divide yung position value sa leverage ratio. So in this case, i-divide natin yung $50,000 by 100, which give us $500. So sa unang traded example, walang leverage, kailangan mo ilagay yung 50 grand sa broker para kumita ng isang $500 profit sa trade. Pero on the exact same trade. Sa pangalawang example, ang pagkakaiba lang ay ang paggamit mo ng leverage, nagka-profit ka pa rin ng parehong $500 sa pamamagitan ng pag-trade ng 0.5 lots ng euro dollar. But this time, naglalagay ka lang ng $500 sa halip na 50 grand ang ipla-place mo sa trade. Tulad ng nakikita mo, ito ay gumagawa ng napakalaking pagkakaiba sa trading regime mo dahil binibigyan daan ka nito makapag-open ng maramihang trade at ma-maintain na mabawasan ang risk sa balance ng inyong account sa market. So kung magtra-trade tayo sa leverage, kailangan natin na isipin na yung broker natin ay bangko na nagpapautang sa atin ng 50K para makapaglagay ng trade. Sa example na to, ang hinihiling lang nila bilang kapalit ay $500 na deposit. When you exit the trade, the deposit is returned to you, plus or minus the profit or loss you make on trade. Ngayon, malaki ang pagkakaiba ng leverage sa iba't ibang broker mula sa 2:1 hanggang sa 500:1. In some cases may nakikita akong 1,000:1. Kapag nagtra-trade ka ng may margin, yung margin na kailangan mo ay magbabago. Depende sa broker nyo at kung gaano kalaki yung trading size nyo. Ngayon, huwag kayong mag-alala muna tungkol dito sa ngayon dahil ituturo ko naman sa inyo kung paano i-position ang inyong trade at mga tool na gagamitin nyo para mapabilis at automatic na makakalculate lahat. Kaya halos walang mga calculation na kailangan mong gawin mismo. Yung mga platform ng mga broker ay talagang napakasimple lang naman para magawa natin ng tama ang pagtra-trade. Mayroong iba't ibang factors na nagde-decide kung anong amount ng leverage ang pipiliin para sa brokerage account nyo. Tulad ng slippage, negative balance protection, capital partitioning at may magkakaroon ng mga specific country regulations. Huwag kayong mag-alala muna dahil lahat i-discuss natin sa susunod na lessons natin.
Ngayon, ang pagkakaroon ng $500 na margin na nagamit hanggang sa $50,000 ay mukhang ayos, di ba? Well, hanggang sa abusuhin mo ito. Ang mataas na degrees ng leverage means high potential profit, pero naglilid din ito sa pagiging greed na sa huli ay nagpapakita ng mababang success rates. Ang pag-aabuso sa leverage ay ang number one reason kung bakit yung mga traders ay nabloblo o nauubos yung pera sa kanilang accounts. Kasi ang leverage is a double-edged sword. Leverage magnifies your upside to the same degree that it magnifies your downside. Leverage does not increase your edge. Dadalhin ka lang niyan kung saan ka mapapabilis. Ang ibig kong sabihin, well, kung ikaw ay inconsistent o natatalo na trader, ang pag-aabuso sa leverage ay hindi basta-basta na payayamanin ka or magiging profitable na trader ka. Ang ginagawa lang niyan ay palakasin ang inyong mga talo para mas lumaki pa. Kaya sa risk management module, malalaman nyo kung paano na safe gamitin ang power ng leverage. Para sa mga professional trader na kaya nilang i-manage yung risk nila, ang leverage ay sobrang useful na tool. Pero sa mga emotional na sugarol o gambler na gusto mapabilis yung yaman nila, leverage ay isang fatal attraction. So isang mabilisan, summarize nyo sa key point ng lesson natin. Ang currencies ay traded sa specific na amount at tinatawag itong lots, which represent the quantity of units of base currency that we buy or sell. Ang one whole lot ay tinatawag na standard lot at equal sa 100,000 units. Ang mini lot ay 0.1 lots at equal naman sa 10,000 units. At ang micro lot naman ay 0.01 lots at equal sa 1,000 units. Leverage means of gaining exposure to large amounts of currency without having to pay the full value of your trade up front. So kaya maglagay ka lang ng maliit na deposit na kilala bilang margin. Ang margin ginagamit na term para ma-describe ang initial deposit na inilagay nyo sa broker to open and maintain a larger leveraged position. For a professional trader, leverage enable you to take multiple trades at a time while keeping your risk minimized and the majority of your account balance disengaged from the market. Kaya sa risk management module natin, matututunan nyo ng exact kung paano mabawasan ang risk sa lahat ng oras. Ngayon alam nyo na kung paano tayo kikita sa paggamit ng pagbili at pagbenta ng currency pair gamit ang leverage. So ayun lang for today. Have a good luck and a good trade.